Muli po tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikapitong bahagi na ng aklat ng Exodus. At tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo. Dalangin namin Panginoon na mangusap ka sa amin. Turuan niyo po kami, itama mo ang aming mga maling pananaw at pangunawa sa salita mo Panginoon. Samahan niyo po kami Panginoon at ikaw ang siyang maluguran, maparangalan sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Salamat o Diyos sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Chapter 7 verse 1. Sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat na sasabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa Paraon na payagan na kayong umalis ng Ehipto. Kung babalikan po natin yung verses 28 to 30 ng chapter 6, pwedeng isipin natin na susukuan ng Panginoon si Moises sa katigasan ng kanyang ulo at ng kanyang puso. Ano po? Kasi 'di ba, ilang beses na sinasabi ni Moises na, sino ako? No? Kung hindi nga pinaniwalaan ng mga Israelita, Paraon pa kaya? Ayan. Grabe, patunay po ito ng kasaganaan ng biyaya ng Panginoon sa atin. Kung saan, kahit na tayo ay nagpapatigas, kahit na tayo ay naninindigan dun sa ating pagtingin at hindi tumitingin dun sa pinapakita ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon, still, si Lord, hindi niya binabawi yung kanyang pagtawag. Ano po? Kasi makikita natin, pwede niya namang palitan si Moises. Pwede siyang kumuha ng isang tao na mas madaling makinig at mas madaling sumunod, di ba? Pero dito makikita po natin yung patience ni Lord sa kanyang lingkod na si Moises. Ang sabi po ng Panginoon, gagawin kitang tulad, no? Or gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon. Yan. Kasi tatandaan po natin, ang sabi ng Paraon, sino siya? Sinong Yahweh? Hindi ko siya kilala. Diba? Pero dito sabi ng Panginoon kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon. Kasi dito po nais ipakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Na yung Paraon, ang kapangyarihan niya po ay limitado compare sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang ganda lang ng statement dito ng Panginoon, no? Sabi ng Panginoon, gagawin kitang parang Diyos, no? So, ginamit niya po yung term na parang Diyos, no? Parang din po yan sa sinabi ni Paul sa kanyang salita, sa kanyang sinulat, no? Sa 2 Corinthians chapter 3, verses 2 to 3. Ang sabi niya po doon sa Tagalog, kayo mismo ang aming sulat ng rekomendasyon. Nakasulat kayo sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Pinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi nakasulat sa tinta, kundi sinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa mga tapis na bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Dito po, in-empower ng Panginoon si Moises, no? Kung saan makikita ng Paraon yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, sa salita ni Moises at sa mga gagawin ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Same po yan sa ating buhay bilang mga mananampalataya, na hindi man tayo magsalita sa pamagitan po ng ating mga behavior, ng ating attitude, ng buhay natin, ay makikita ang ating pagiging Kristiyano at pagiging mananampalataya. Kasi sa pamagitan po ng ating gawa, ng ating pananalita at kilos, ay makikita si Kristo sa ating buhay, no? So, same po yon sa ginawa ng Panginoon kay Moises, kung saan sa pamamagitan po ng mga pinagagawa ng Panginoon kay Moises, makikilala ng Paraon ang Diyos. Kasi ginawa ng Diyos si Moises na tulad ng isang Diyos sa paningin ng Paraon. At dito sinabi ng Panginoon, no, na si Aaron ang kanyang magiging tagapagsalita. So, 'di ba dito po nakikita natin yung typology, no, na ni Jesus at saka ng Diyos, no, ng Diyos Ama. No, so dito makikita po natin talaga na si Aaron ay tumatayo, no, as Moses, siya yung propeta, and si Moses, tumatayo siya as Diyos. Siya yung magdidictate kay Aaron ng lahat ng sasabihin niya sa harapan ng Paraon. Yan.
Kung saan makikita natin na si Aaron hindi siya pwedeng kumilos nang walang sinasabi si Moises. At si Moises naman, ganun din. Hindi rin siya pwedeng magsalita, hindi rin pwede siyang kumilos nang wala ding direktang sinasabi ang Panginoon sa kanya. Dito po makikita natin na hindi hinayaan ng Panginoon na masiraan ng loob si Moises dahil sa kanyang mga naranasan nung unang encounter niya sa Paraon. Sa halip, sa kabila ng kanyang naranasan na yon, God still used him to do what His will. Sabi po sa verse 3, ngunit patitigasin ko ang puso ng Paraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto, ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanya ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan ng mga Israelita. Again, paalala ko po sa inyo, no? Pinatigas ng Diyos ang puso ng Paraon kasi matigas talaga yung puso niya. Inalaw ng Panginoon yung katigasan ng puso ng Paraon para ma-reveal ang kanyang kapangyarihan. At pwede rin yan mangyari sa atin ngayon, no? Kapag nagkakaroon tayo ng rebellious heart, ng katigasan ng puso, wag po nating hayaan, no? Na patigasin ng Diyos yung puso natin to the point na ma-enjoy natin yung ginagawa natin. Or, hindi na tayo affected kahit pangit na yung ginagawa natin. Lagi po tayo magpasiyasat sa Panginoon upang makita natin yung nais ng Diyos versus sa nais natin. At piliin po natin yung nais ng Diyos at hindi yung nais natin. Tulad po ng sinabi ng Panginoon sa Romans chapter 1 verse 24, sabi din ni Lord, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Then sabi po sa verse 28 ng Romans 1, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. So dito makikita po natin, hindi si Lord ang naglagay, no, ng pusong marumi, no? Hindi siya ang naglagay ng pusong masama sa tao. Pero dahil sa ginagawa ito ng tao, minsan inaalaw na ni Lord itong ginagawa nila kasi nga kasakatigasan ng kanilang ulo. Tandaan po natin, we have free will. We have freedom to choose what is good and what is bad, no? Pero tayo nga, lagi kong sinasabi, pag tayo'y Kristiyano na, wala na tayo doon sa pagpili ng tama at mali. Wala na tayo sa pagpili ng good and bad, no? Good or bad. Nandun na po tayo sa good or best, no? Kaya kapag Kristiyano, hindi na tayo dapat, ano ba yung dito yung tama? Ano ba dito yung mali? No? Kundi, ano ba yung dito yung mabuti or ano dito yung mas the best? Yan. So, tandaan po natin mga kapatid, hindi si Lord ang naglalagay ng pangit, ng masama sa puso ng tao. Pero, dahil masama ang puso mo, dahil yan ang pinili mo, inaalaw yan minsan ni Lord para makita natin ang kanyang kapangyarihan. Makita natin kung paano siya maging mapagmahal at maging makatarungan. So, sinasabi na ba natin na wala ng pagkakataon ng Paraon na magbago ng isip? No, kasi ang sabi dito ng Panginoon sa verse 5, makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipsyo ang mga Israelita. Actually po, pag nakita ng Ehipsyo yung kababalaghan, yung kapangyarihan ng Panginoon, meron sila eh. No, pwede silang magbago kung sila ay maniniwala at kung sila ay matatakot sa Diyos, no? Kasi talagang merong free will ang tao, no, na binigay ng Diyos. So, dito po makikita natin na ginagawa ng Diyos na i-allow yung ating mga pangit na ginagawa. Kasi nga, gusto niya na makita natin na hindi siya nalulugod sa mga masasamang ginagawa ng tao. So may pagkakataon tayo, kapag na-realize natin na mali yung ginagawa natin, na hindi kalooban ng Panginoon, meron tayong chance na magbago ng isip, may chance tayo na magbago ng puso.
At yun po ay sa pamamagitan din ng ating pagdedesisyon, no? Tandaan po natin, God is a gracious God. He is a loving God. He will always give the chance that we needed. Anytime, no? So tayo lang po yung magdedesisyon. Sabi po sa verse 6, at ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng inuutos ni Yahweh. 80 taon si Moises, so 80 years old, at 83 naman si Aaron nang makipag-usap sila sa Paraon. So 80 years old si Moises at 83 naman si Aaron. Sabi nga dito, hindi nakinig ang Paraon sa Panginoon. Hindi na na-surprise si Lord. Hindi naman nagulat si Lord kasi alam ni Lord from the very beginning na yung Paraon, hindi yan maniniwala at hindi rin yan bibigay sa Panginoon. Kaya naman talagang sinasabi ng Panginoon, no, na ibibigay niya o paparanas niya yung kanyang kamay na bakal. Kasi dito po ipinapakita ng Panginoon na tapat siya kung humatol, na kung naranasan man ito ng Egyptians, kasi doon sa katigasan ng puso. Kaya tandaan po natin, huwag na huwag tayong magmamatigas sa harapan ng Panginoon. Kasi kahit gaano niya tayo kamahal, at kahit gaano siya kasagana sa kanyang biyaya, kung tayo po ay magmamatigas sa Panginoon, patutunayan niya na sa kabila ng siya ay Diyos na mapagmahal, siya rin ay Diyos na makatarungan. Sinabi ng Paraon na hindi niya kilala ang Panginoon, no? Sabi sa chapter 5 verse 2, pero ang sabi ng Panginoon, ipapakilala ko sa Paraon, ipapakita ko sa Paraon, no? Kung sino ako. No? Hindi inahayaan ng Panginoon na maging unfair siya, no? Kasi kung di mo siya kilala, magpapakilala siya sa'yo. Sa maraming bagay, no po? Pero sa kabila ng pagpapakilala niya, tayo pa rin po yung magdidesisyon. Verse 8, sabi dito, sinabi pa ni Yahweh kina Moises at Aaron, kapag sinabi sa inyo ng Paraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Paraon at magiging ahas iyon. Nagpunta nga sila sa Paraon tulad ng sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Paraon at ng mga tauhan nito. At naging ahas nga ang tungkod. Matatandaan natin, yung unang pumunta si Aaron at Moises sa Paraon, nag-failed sila. Diba? But still, sumunod pa rin si Moises. Kahit ang dami niyang ifs and buts, kahit ang dami niyang excuses, still sumunod pa rin si Moises. Sana ganun din tayo, no? Kahit na tatakot tayo, kahit na marami tayong mga pagkaalinlangan, just go, no? Kung ano yung inuutos sa atin ng Panginoon, like po ng ginawa ni Moises. Kung mapapansin po natin, no, yung Paraon, meron siyang, instead of corona, ay meron siyang parang ahas sa kanyang ulo, no? Sapagkat sa kanilang kultura po, ay meron silang paniniwala, no, na yung ahas ay nagsisimbolo ng kapangyarihan, karunungan, at kaharian. Yung pagpapakita ng ahas na anyo sa ulo ng Paraon ay maaaring nagsasabi ng kanilang paniniwala na sila ay may kapangyarihan at kaharian tulad ng hari o Diyos, no? Ito ay uri ng simbolo or sagisag ng kanilang kalakaran sa lipunan. So, bakit yung tungkod ay naging ahas? Kasi gustong ipakita ng Panginoon na yung kanilang paniniwala sa kanilang sarili ay walang masasabi pagdating sa kapangyarihan ng Panginoon. Ipinapakita po ng Panginoon, no, na yung sa pamamagitan ng tungkod ni Moises na naging ahas, no? Ito ay tanda na ang kapangyarihan ng Diyos ay isang ay mas higit sa kapangyarihan ng mga Egyptians or ng mga paniniwala nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kung saan, ito po ay simbolo ng pagkatalo ng Egyptians. Kaya nga po mapapansin natin sa verse 11, sabi doon, ipinatawag ng Paraon ang mga matatalinong tao at mga salamangkero at sa pamamagitan ng kanilang lihim ng karunungan ay ipinagaya ang ginawa ni Aaron. Yan. Inihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din. Ngunit
ang mga ito'y nilulon ng tungkod ni Aaron. Gayunmay, nagmatikas pa rin ang paraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron gaya ng sinabi ni Yahweh. So dito po makikita natin nilulon ng ahas ni Moises yung mga ginawa na ahas ng mga salamangkero. Verse 14, ito yung unang salot, naging dugo ang tubig. Sinabi ni Yahweh kay Moises, nagmamatikas ang paraon, ayaw pa ring paalisin ang mga Israelita. Kaya bukas ng umaga, dalihin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin mo ang paraon pagpunta niya sa tabing ilog. Sabihin mo sa kanya, ang ganito, pinapunta ako rito ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, upang sabihin sa iyo na payagan mong umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Hanggang ngayon ay ayaw mo pa rin sumunod, ngunit tiyak nakikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Tingnan mo, ihahampas ko sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig at mamatay ang mga isda. Dahil dito, mabaho ang ilog at hindi maiinom ng mga Ehipsyo ang tubig na ito. Idinugtong pa ni Yahweh, pagkatapos sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo, pati ang mga nasa mga batya at tapayan. Ginawa ni na Moises at Aaron ang iniutos sa kanila ni Yahweh sa harapan ng paraon at ng mga tauhan nito ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda at pumaho ang ilog kaya't hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkerong Ehipsyo sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan kaya't lalong nagmatigas ang paraon. Ayaw pa rin niyang pakinggan sina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang ginawa nila'y hindi pinansin. Samantala, ang mga Ehipsyo ay humukay sa tabing ilog upang kumuha ng inumin sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog. At lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig. Minsan naiisip natin, bakit kaya ito yung unang naging salot na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo? Alam niyo po ba, ang Ehipsyo or Egyptians ay mayroong mga Diyos at Diyosa na pinaniniwalaan. Isa po sa Diyosa or Diyos na kanilang pinaniniwalaan ay pinangalanan nilang Hapi. Itong Hapi na to ay Diyos ng tubig, So, dahil po ang ilog Nilo ay isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang source ng tubig nila, So, dito talaga ginawa ng Panginoon yung kanyang unang salot. Kung saan itong ilog Nilo po ang pinagkukunan ng tubig na nagdidilig ng kanilang mga pang-agrikultura, Ito yung source ng kanilang income. Ito yung source ng kanilang kabuhayan, Kaya naman pinangalanan nila ng Hapi, yung Diyosa ng kanilang tubig, at ito po ay nandito sa ilog Nilo, Dahil naniniwala sila na itong ilog Nilo ang nagbibigay buhay o yung tubig na nagbibigay buhay at nagpapayaman sa lupa ng Ehipto. Again, ang ilog Nilo ay pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ay ang kahalagahan nito sa kanilang kultura at sa kanilang relihiyon, ay talagang napakahalaga. So, dito makikita natin ang unang inatake ng Panginoon, yung source of living nila, yung source of life nila. Ikaw, kapatid, ano yung source of life mo? Ano yung source of living mo na mas pinahahalagahan mo kaysa sa Panginoon? Tandaan po natin, hindi tayo kayang isalba ng mga source of living natin or maging ng bunga ng ating pagpapagal. Kasi kapag si Lord nagalit sa atin dahil mas binibigyan natin ng pagpapahalaga yung ating pinagkukunang yaman, mas lalo po tayong mahihirapan. Same po yan sa nangyari sa Egyptians, Pinatutunayan ng Panginoon na kung wala ang kanyang kapangyarihan, or sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, pwede niyang sirain ang iyong mga pinagkukunang yaman at pinagkukunang kabuhayan para lang makilala mo siya.
Huwag nating hintayin, no, na masira or sirain ng Panginoon yung ating mga pinagkukunan ng ating kabuhayan bago pa natin siya kilalanin, no? Kasi napakahalaga po na makita natin sa buhay natin na walang ibang pwedeng magbigay ng lahat ng ating pangangailangan at higit pa sa ating pangangailangan kundi ang ating Panginoon. Ngunit makikita po natin, no, sa verse 22, sabi, ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkerong Ehipsyo sa pamagitan ng kanilang lihim na karunungan. Pag sinabi po dito lihim na karunungan, it talks about sa mga demonic power, no? Yan, yung mga demonic power na po yan. At dahil dito, matigas lalo ang paraon. Ganito tayo, di ba? Kapag nakikita natin na kaya natin gawin yung ginagawa ng Diyos or kaya natin gawin yung mga taong tinitignan natin na mas matataas sa atin, mas lalo tayo nagmamatigas kasi mas lalo tayo nagiging proud. Yun ba? Kaya ko rin yan, di ba? So, sa halip na mag-submit tayo sa Lord, pero dahil sa nakikita natin na kaya din gawin ng tao yung kayang gawin ng Diyos, kaya po talaga tayo lalong nagmamatigas. Huwag po natin hintayin, no, na mas ipakita ng Diyos yung kanyang puot, yung kanyang galit sa pamamagitan ng mga ganitong mga bagay kasi nga hindi tayo natitibag, hindi tayo natitinag sa ating pagmamatigas sa Kanya. At dito makikita po natin, no, kayang gayahin ng kaaway yung small portion ng ginagawa ng Panginoon pero hindi nila kayang i-reverse. Kung sa tutuusin, kung talagang makapangyarihan sila, yung mga salamangkero, kaya nila. Dapat ang ginawa nila is ginawa nilang normal na tubig yung dugo. Pero ang ginawa nila, ginaya lang nila yung small portion nito na sa halip na may tubig pa silang kapit, nangyari, ginawa pa rin nila yung dugo. Diba? Parang it's unwise, no? Hindi siya kakikitaan ng karunungan. Kasi kung talagang matalino sila, kung talagang nag-iisip sila, hindi nila gagawin yung same sa ginawa ni na Moises at Aaron sa pamamagitan ng Panginoon, di ba po? So dito makikita natin na limitado ang kanilang karunungan, maging ang kanilang kapangyarihan. Again, dito pinatunayan ng Panginoon na siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat at mas makapangyarihan pa sa Diyos na kinikilala ng mga Egyptians. Hindi rin ginawa ng kung ang kapangyarihan na ginamit ng Egyptians na ay ang kapangyarihan ni Satan o Satan's power, kung saan yung nakuha nilang fresh water dun sa kanilang hinukay ay ginawa din nilang blood, no? Instead, yung mga bloody water gawin nilang fresh water ay hindi nila ginawa. Ito po ang patunay na yung power ng darkness, hindi nila kayang maglinis ng madumi, no? Kaya nilang magdumi ng malinis, pero hindi nila kayang linisin yung madumi. Kasi kontrasyon sa kanilang identity, no? Kontrasyon sa kanilang identity. So, dito po makikita natin na ang tanging Diyos lang ang pwedeng makapaglinis ng madumi. Tanging ang Diyos lang ang pwedeng mag-ayos ng sira, no? At hindi yan kayang gawin ni Satan. Kaya again, pinatunayan ng Panginoon sa pamamagitan ng paggamit niyang instrumento kay Moses at Aaron na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat na may kontrol ng lahat ng ating mga tinatangkilik, ng ating mga source of living, resources, yan, yung lahat ng bagay na ating sinasandalan, no? Tanging si Lord lang din yung may control. Kaya sana po sa atin maging aral, no, na higit sa lahat ang ating Panginoon pa rin yung ating kailangan at siya lang yung pwedeng mag-provide ng ating mga pangangailangan sa araw-araw nating buhay. Kaya anuman yung ating mga sources ngayon, dapat second na lang siya pagdating sa Panginoon. Kasi kayang sirain ng Panginoon, kayang i-shut down ng Panginoon, kayang tanggalin sa atin, Lord, ang lahat ng ating mga tinatangkilik kung ating siyang tatalikuran. Kaya sana po maging aral sa atin yung first plague ng Egyptians dahil sa kanilang pagsaway at katigasan ng puso.